Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Mapagpalang umaga rin po naman. Gayon din po sa mga kasama nating pari. Monsignor Dennis, Father Joffer, Father Roy, Father Rolly, Father Darwin, Father Gadi, at si Father Will. And happy first anniversary sacerdotal ordination anniversary, Father R.E. Isang taon ka palang pari, parang 25 years na. Dahil sa dami mong nakain, ay parang 25 years ka ng pari. Joke. Pinilit po ako ni Father Raymart na mag-homily nung nalaman niya na ako'y makikimisa. Kaya bilang ganti, siya rin ang mag-homily sa akin sa Webes. Anyway, ako nga po pala si Father Jeff, kaklase po ni Father R.E., Father Raymart, simula IF. At sa dinami-dami ng aking naging kaklase, si Father Raymart pa talaga ang natira sa buhay ko. No choice. Joke lang po. Ang samahan po namin ni Father Raymart, hindi naman talaga kami magkaibigan. Magkaklase, kaswalang, may kanya-kanya kaming close friends. Pero iba ang pagkakilala namin sa isa't isa. Kilala po ako niyan at siya rin po, kilala ko rin po siya. And without judgment, naging open kami sa isa't isa. And that what makes us even closer to one another. Hindi po ako narito para siya'y purihin at ipagbunyi sa kaniyang mabubuting gawa, kundi narito ako para patuloy siyang samahan sa paglalakbay bilang pari. Ako po'y proud kay classmate R.E., lalo na nung naging pari siya. Alam ko po ang mga isinakripisyo at mga pagdurusa niyan. Alam niyo po kasi, kahit si Father Raymart ay isa sa pinakamahusay sa amin sa klase, pangalawa sa akin, joke, maraming pagkakataon po, siya ay duwag. Kahit siya ay malaking tao, siya ay duwag. Simula nung nasa IF pa lamang kami, never siyang gumanti at lumaban sa nambubuli sa kanya. Ako lang po ang ginagantihan niyan dahil sa akin lamang hindi takot. Takot na po ako dyan ngayon, kaya nga po ako ang nag-homily ngayon dahil ako'y binuli. Biro lang po ulit. Pero sa pagigipong duwag niya, marami ang nagmahal sa kanya. Bakit? Sapagkat wala siyang kaaway. Ako lang din ang nakaaway niya sa seminaryo. Sabi nga, walang masamang tinapay kay Father Raymart. Napakabait. At sa tingin ko po, hindi iyon pagiging duwag, kundi yun pala ang kanyang kalakasan. Hindi pala iyon kaduwagan dahil maraming nagmahal at nagmamahal sa kanya sa pagiging siya. Natuto lang siyang magpatawad, magtimpi, magpasensya at magmahal. Napakagaling makisama, mabuting kaibigan, mabuting anak at kapatid. Uulitin ko po, hindi ako narito para siya ay purihin at hindi ako narito para banggitin ang kanyang mga mabubuting gawa dahil yun ay sa funeral masses lang ginagawa. Gusto ko lang din pong ipaalala kay Father Raymart na huwag ka sanang magbabago. I mean,
wag sanang lumaki ang iyong ulo. Wag ka sanang yumabang. Pwedeng lumaki ang tiyan mo, pero wag ang ulo mo. Just be yourself. Be confident for who you are. Dahil yan ang nakita din ng Diyos sa iyo, ang pagiging humble and kind. But strive more to be closer to God. Hindi pwedeng mabait lang tayo sa harap ng mga tao. Pero deep inside, within our soul, kulang pala ang lalim ng ugnayan natin sa Diyos. Magsikap kang huwag mawala sa iyong personal prayers and devotion. Hindi pwedeng misa lang ng misa, ngunit hindi naman nagdadasal. Di po ba kaya nagpaturo ang mga alagad ni Jesus na magpaturo magdasal dahil nakita nila na sa kabila ng kabisihan ng ating Panginoon sa kanyang ministry, lagi pa din siyang naglalaan ng oras sa pananalangin. Dahil doon tayo kakadlo ng lakas at grasya para humarap sa buhay na ito sa pagkapari. Hindi tayo pari para magmisa lang. Pari tayo dahil tayo pinili ni Kristo na maglingkod sa sambayanan. At hindi rin para sa sariling kapakanan, kundi para sa iba. Saan tayo kukuha ng lakas para makapaglingkod sa iba kung hindi tayo nagdarasal? Sana, bago mo itaas si Jesus sa misa, sa anyo ng tinapay at alak at ibahagi sa mga tao, una mo sana siyang tinanggap sa iyong puso at minahal bilang tagasunod niya. Katulad ng mga alagad, nakita nilang hindi sapat na sila'y naglilingkod lamang. Kailangan din nating lumapit lagi sa ating Panginoong Hesus para malaman din natin at makita sa ating panalangin kung tama o mali ang ating ginagawa bilang mga tagasunod niya, bilang mga pari. At ikaw, Father Raymart, ay hinihintay ding lagi ng ating Panginoon na lumapit sa Kanya para turuan Kanyang magdasal, para ituro mo din sa sambayanan. At sa iyo ding pananalangin, mataas mo sila, kaming lahat sa Diyos. Father Raymart, narito kaming mga pari kasama mo at kami ring mga bashers sa buhay mo para iparamdam sa iyo na hindi ka nag-iisa. Kasama mo kami at ang sambayanang nagmamahal sa iyo. Dalangin namin naway mas maging banal at epektibong pari ka lagi, ngayon, bukas, at magpakailanman. Father Raymart, ikaw ay pari magpakailanman. Muli, happy first sacerdotal ordination anniversary, Father Raymart Estrada.